Nalaygon ka gid Lord sa walay katapusan, walay na mapasilungan, makita, malayag, mabayaw, magtuboy ni tanan ikaw ra gid Lord. Pasalawata ang among mga pagpasalamat, paglayag paghimayan, pinanagis ka ng ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa kinabuhing Kristohanon, dili gid nato ikalimot mga igsoon nga adlaw-adlaw daghan klase-klase ang atong kakahinangbo. Whether we agree or not, ang kinabuhi nato is like a battle, or sige na kung kakalitok ning Christian life. Our Christian life is a battle, a daily battle against our enemy. Ngano na ang battle lagi pakibugno mga igsoon. Why? Because Satan will not give up easily. No, Satan will not allow us to enter into heaven. Iya pagpungan, kaya kabalo siya nga dili man siya makasulod sa langit, mao nang mandamay siya. Damay-damay na ni. Damay-damay na ni. Dili pa ko kasulod, dili pa mo kasulod. Kalimutan na mo ito. That's the reality. Reality na sa atong kinabuhi, pag kinabuhing Kristohanon, aside from it is a journey, it is also a battle between our enemy, the enemy of our soul. Tungod ni Ana, sa atong kinabuhing Kristohanon, we need to know our God and be familiar of who really is He. And be familiar how He really moves. Kung sa yun ang magpanglihok ni Lord, dapat mailhan nato kung usa siya. And not only that, we need to also know our enemy. Unsa gid ni siya, and we need also to be familiar how he moves, no? Kinahanglan may baluan nato unsa ang iyang pagpanglihok. Kay mo ning atong kinabuhi Kristohanon, sometimes or not only sometimes but many times pindiro ta. Kay una sa tanan wala nato mailhi kaayo kung kinsa ning Dios nga atong gialagaran. O ikaduha wala nato nailhi kung naa day kaaway. Kinsa gyud ning kaaway nato. And the third is we need to know our weapon, our armor in battling, in doing the battle. No? Kailangan may baluan na ito rin tulo. Importante kaayo rin niya for us to become victorious Christian. Kaya di tanaan ko na ito nga itong kinabuhi, victorious maging ko? Or kung maghimot taong tali, mas gamay ra ang victory na akong kakaangkon kaysa kaning kadaugan, kaysa pildi. Mas daghan ang pildi sa tali kaysa kadaugan, gamay ra ang tali na ko. No? Kaysa pagmata pa lang daan sa buntag, wala na, nagsaw na ka, late na ka, di na ka makapray, pildi na ka, anak. Kay dili na ka makapray, kay kamas-kamas sa kapaspas sa kay kakamali ka. So sa may tawag ni mo, anak, pildi ka, anak, dili ka madaugon. Kay baluhin ka nga the offensive armor, the number one offensive armor of a Christian is prayer. Prayer and the Word of God. Una siya ang pinaka-powerful weapon that we have as a Christian. Pero pag matakalandaan sa buntag, pildi na ka kung wala na siya. So, ingon na. So, in order to be sure, no, to win, or in order to overcome, or in order to become victorious, kinahanglan, mailhan nato ng Diyos na atong gialagaran, o mailhan po nato ni atong kaaway. O, may paluputaw sa ning mga wipon nga gikinahanglan nato. Kay kakalimot taani. Kakalimot taani. Many times, most of the time, ang mga Kristohanon kakalimot taani. So no wonder na pildi kanunay. Wala ko na chance na pildi mo ha.
But this is the reality. Nagkakapildi na usahay sa atong battle. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, we are not fighting against flesh and blood, but we are fighting against principalities, against spiritual wickedness. Kita manggod sa atong pagkinabuhi Kristohanon, gatanaw ta kanunay sa mga butang nga makita nato. Di nato kakakita ang ang spiritus kaaway nagapahipi lang. Abi nato kini kakakita nato mauning ni ang ayan nato i-overcome dili ay kaning spirit nga gapahipi lang, gapaluyo, gapahipi ni ining mga sitwasyon o ini nga mga butang. So in 1 Peter chapter 5 verse 8 Verse 8 and 9. Ingon nila, be sober. Be sober. Be vigilant. Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. 9. Resist him. Steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Isang Kristohano rin nga kabuhay, wala nag-undergo mga pagsulay, wala nag-undergo o battling down the enemy, wala nag-undergo o pakibugno, talanta. Yun din yun. Knowing that everyone, knowing that every brotherhood experience these things in the world. Tanang Kristohanon, nakasinati niini nga klase sa pakibugno in the spirit. Daghan kay mga pamaagi ang kaway. There are a lot of ways Satan attacks Christians. Daghan kaayo. First, mention lang tang mga pipila ng mga pamaagi din ang kaaway ka-attack sa ato. First, Satan will attack us during night. Nagaantang sleepless nights. Di ta katulog. Ngano kung sa mga rason nga dili ta katulog, tungod kay daghan ka itag dahon-dahon nga mga butang nili nga kalibutan, trabaho, future, sa stress, struggles, competitions, sa mga butang, desire na to, no, fleshly desire. Usay di ta katulog ka maguna-una ana. Na kay kano ang kaaway nga kung dili tama makatulog og insakto, then our physical will become dull. O kanang magluya ang atong physical nga aspeto o maabot ang panahon nga murag tapulan ka, magampo, tapulan na dayon. He will make us lazy. In short, no? Kung naatay sleepless nights, he will make us lazy. Tapulan ta og matag sayo, tapulan ta og trabaho, tapulan ta og pray, tapulan ta og lihok, tapulan ta og sa tanang aspeto tapulan ta. And we need to identify that this is the attack of Satan. This is the lies of Satan. So, ato isgutan kung saan pag-counter. Pero una na ito isgutan, unsa ning mga butanga nga kanang gahimuon sa kaaway in order to attack us, no Christians. And not only sleepless nights, he will also attack us in our trabaho, no? In our pressure sa trabaho, nahansakat at daghang trabaho, nga dili man unta ni mao ang dili man unta ni ang nature sa trabaho nga ako gi-applyan, mga inana, nganong tagaan ko ani nga klases trabaho, nga dili man ni mao ang akong lahi man ang akong item, lahi man ang function sa item nga gihatag sa ako. So, muhatag siyang pressure in your duties or in your job, in your work. So we must understand, no? Ato ni kung ano nga kini atak ni sa kaaway o atak ni sa kaaway.
Kita nato niya kung how to counteract. Normally, ingon ang halin, hansakan tagdaghan, buhat na sa kaaway igsoon. We have identified na buhat na sa kaaway. And even sa atong modes, ato at stay ko lang atong modes. Bantayan nato ang atong modes kay usahay di ta pakasala. Murag di tamaduulan kung wala ka sa mood. Butogin ka. Digig ka, magbasta-basta o surang-surang na ko. Kaya wala na ako smooth. O mga inana, no? Satan will also attack us. Aning atong mga moods na ito. Batayanan ka ay atong mga moods. Kaya pag mabikil ta, pakalito kong yatag mga pulong na ang Christian kaayo, makasakit sa uban. So, moods. And also, kini, money spending habit. Batayanan mo ni. Because sometimes, Satan will take advantage. Pag naatay kwarta, dili na ito mabantayan usahay ang atong money spending habit. Kabalunta, what's the priority, pero buting alatan ang dapat sa dili priority. No, kada bitaw mo lang, uso ni. Sale ka ron, sale lang yan, amalit ka kay sale, pero dili ito siya priority. At ito sa pan kay sale, di ba? Money spending habit. Satan can take advantage. Okay. So, bantayanan kay mga igsoon, kay daghan, kay buhat sa kaaway nga, unknowingly, nakasukom ta, nakaparticipate ta, nga pagkauman, atong basulan, mahurot na noon ang kwarta, may pag, wala na lang ko nakato sa sale. Wala na lang ko nakabayad sa kurente. Wala na nakabayad sa... wala na mayroon. No? Mga inana, mga igsoon, daghan pa kaayo actually. Nag-mention lang kong pipila. Feelings. Satan also will take advantage on our feelings. Feeling yun na po kay suko gini siya sa ako. Suko gini siya. Patayanan ka atong mga feelings, mga igsoon, if you are a Christian, kung Kristohanon ka, nganong mag-care ka, nganong mag-care ka sa iyang tinanawan. Nga basin maya o wala, dili to. Basin o ka na bang sayok ka. No? Siguro, naalam siguro hindi kayo lagi mong heart mo nang ang approach niya sa imo, negative ka para sa imo, tungkol kayo na, ay, hindi kayo lagi mong heart. Do not care too much of your feelings. Basta ang importante, you have a clear conscience. Clear yung mind. Wala kay gihimo against it. Wala basta kay limpyo at ubangan sa Diyos sa imong konsensya. Batayanan ka yung feelings. Feelings. Daghan ba kayo mga ways ang imuon sa kaaway when it comes to feelings. Sige lang din siya tanaw sa ako. Aside din siya sa ako. Mga Kristohanon karon ma-in-love sa mga ninyo, ng mga lalaki. Just by looking, tungkol kayo nagtanaw sa ila, naguna-una na lang silang feel kita po nga. Gusto din siya. Maragag kayo mga Kristohanon karon, pakahimok mga salaon. No? Pakahimok mga salaon. Kita naan mag-ining. Gusto din siya, nag-treat ko niya. Siguro dyan na yung merlagin kayo siya. Nag-iiyak ang kapit. Oops! Sister! May inana, no? Ay, tao, ana! Ay, lalaki na inana, gentleman. Pero kung maguna-una ka, murag, beyond your, ma-falling na like ka, ma-fallen in love ka. Nasala ka, kaya nyo man. Yung ganun nga Kristohanon, other churches, na ito talong kanina na. Feelings. And, sa pa, criticism. As a Christian, bantayanan ka ng criticism. We must always be prepared to accept criticism. Nga naman, na ay constructive, na ay destructive, na criticism. But whatever it is, you need to be always be ready. Pagdawat sa mga criticism. Kaya ka nag-naagasakyan na sa kaaway. Busa, kung ikaw, Kristohanon, hindi ka dugutan ang mga negative criticism or mga destructive criticism. Sa ako naging kayo kumaison, as long as your mind, your heart is clean in the sight of God and in the sight of men, masakti siya. No? Kung nakabungad siya o kung nakasaway siya, anyway,
the process of perfection is on the process man ng perfection, no? Dili man siya overnight. So, pasagti, no? Kay natural kaayo na, normal kayo na nga na ay criticism. Kay we are all in the process. No? Dili kalikayan. Kanan siya, nasina gina na ako, kay sige na nagpanaway, sige na panaway, kay nailakan sa ako na wala sa iya. Kaya no, sige na siya pamantay, sige na siya pamantay. O nga dayon, ikaw mo ni ikaw, at mag-criticism, pandayanan na siya may son. These are the things, these are some of the things, no, nga sakyan sa kaaway niya. Kung ikaw Kristohano, nagyadili ka kabantay ani, sakyan na rin sa kaaway, nag-react ka too much, diha ka makasalan. And even in discouragement, sakyan sa kaaway. Especially kung dili na ka walay upload, dili na ka ma-upload, dili na ka mapakpakan, dili na ka magayo ng pastor, dili na ka ma-recognize ang imong ginahimo nga mga maayong mga butang wala na recognize. Grabe yun, Jesus. Wala mo, yun, grabe mo sa kaya. Oh, ang pulong sa Ginoo, lagi yun nga in everything that you do. No? Do it for the glory of God. Dili kinahanglan nga naagi ka sa spotlight. Pero pag dili na ka ma-dayo, ma-discourage ka. Or grabe na yung kamas-kamas, grabe yun. Unya, walay ni participate, walay ni cooperate. Ma-discourage ka. Unang na lang po. Di magiging nila katabangan. Ako raman permi. Discouragement. Usana siya kabutang. Ngayon sumbatayanan kaayo kay kasakyan at sa kaway. So you see, daghan kaayo batol nga adlaw-adlaw nga kahinangkong nato. That's why we need to know our God, know our enemy, and know our weapon. We should supposed to be familiar sa pagpanglihok sa Diyos, pagpanglihok sa kaaway, o gigamit pa nato ang atong mga weapon. Wala siya nga mga butang. Para kining mga ways of Satan, nilataging us, dali-dali siya, mabuntong nato tungkol kay langhay baluta. Ingon ang Ginoo, my people perish because of lack of knowledge. So kinahanglan mahibaluta. Ang usa ka Kristohanon dili ignorante. Ang usa ka Kristohanon maalamon kay aron mahibalo siya kung how to counteract sa mga buhat sa kaaway. So sa to, sleepless nights, sakyan sa kaaway na para nga maway utang lazy, tapulan ang Kristohanon, no? Di na ako babalik ko sa pato. Pero, tanan nga klase, even habit, no? Karing habit na ito, kakayos na ito kahimuon kada adlaw. Negative nga mga habit ng kahimo na ito. Sakyan yapon na sa kaaway mga kinaiya na ito, nga lain na ko, kaniya ito kay alir ko na, ayaw ko na, so, istuhano na ka, katutua, kaniya ito ba ito, no? If anyone be in Christ, is in new creation, all things is passed away, new things has come. Ayaw na yun mga igsoon. Ayaw yun sakit. Nga may ka nga, ayaw na yun kukundihin. Kay lain na bagay ko kukunahan ko. Praise the Lord. Ang followers of Jesus Christ is not about Jesus. Kung si Ginoong Jesus, i-undergo mga kasakitan, mga paglutos, mga pagbugal-bugal, kalisdanan, itausap ng mga followers of Jesus, mother mo sa kanya. There's no exemption na iso. So, bantayanan kayo ni nga mga butanga nga mahitabo sa atong ginabuhi adlaw-adlaw, kakahinagpo nato kini adlaw-adlaw para nga dili na makasubong sa maong nga mga sitwasyon o Hinoon ato ni siya ma-overcome, no, o ato ning malampasan aron nga sa dihang mabuntog nato kini ang mga butanga in a godly way mahimutang madaogon. So kinahanglan buntogon para magmadaogon og labaw tanan mamahimong victorious Christian na. So how to fight? Muna karon ang pangutana. How to fight or
how to overcome in order to win. Or how to become a victorious Christian. No? Wala siyang pangutana karon. Gusto ta nga magmadaogon ta kanunay up to the last day, up to the day of Jesus Christ, hangtod mo abot si Ginoong Hesus. Panahon na ron nga kinahanglan nga mutindog tang likod, mubarog tang likod, hangtod sa katapusang adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Nadili nato ma-fulfill ang promise ni Lord, ang saan ni Lord nga tagaan-tag, makadawat ang ganti nga mao ang langit. Atong ibutang kanunay, we should have that determination nga I will stand up, I will fight up to the last minute when the Lord Jesus Christ comes, kinahanglan mo barong ko. Dili ta magpapildi mga igsoon, wala karon ang pangutana ay sa katanan. Praise the Lord. Now ibang arrange yun nga mga bersikulo din nga na ato kay siyang maagian karon nga mga verses. Hallelujah. When it comes to fighting, aside from 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9, be sober, be vigilant. Sabi ni Saya pa, na kinahanglan magbantay yun ta. Wala na po na butang sa Bisaya ang 1 Peter chapter 5 verse 8. So, diretso tayo magsuon sa how to fight or how to overcome in order to win or how to become victorious. No? The first thing, mo ito pa ganina na-mention nato that we should know our God, know our enemy. Kabalutan ang atong Diyos, nabaluan nato atong Diyos gamahanan. Naibaluan nato nga ang Diyos nato omnipotent, omniscient, omnipresent. Ang Diyos nato gamahanan naman na anak sa atong kasing-kasing nga gamahanan ng Diyos. Walay malisod kaniya. No? Lisod sa tao, apan sa Diyos dili lisod. With men, everything is impossible, but with God, everything are possible. No? Nakaibalo siya sa tanan, gawas naghamhanan siya, kabalo siya sa tanan, naasis kanunay. God is always present. All at the same time, at the same place. Naka siya. No? So, timanan na ito, ang kini, ang Diyos na kung ilangaran, kamahanan. Inana na siya ngayon son. Then we need to also know our enemy. Kabaluta, kailata. That Satan is a liar. That he is a stealer. John 10:10. He is a killer. He is a destroyer. Kabaluta na anak. Even ba? Nailan na ang kaway na ito nga, liar siya. Nailan ba na ito siya na stealer siya, kawatan siya. Kawatan sa kinabuhi, kawatan sa kalibay, kawatan sa pagtuo, kawaton na niya sa atua. Kalibay sa pagpangalangit sa Ginoo, yan ang kawaton. Hansakan na daghan kaayo ng mga pressure sila para na di na kang magpalipayon. Yan na naging kawat. Yan ang kawaton. He's a stealer. He's a destroyer. Dapat na ilan nato niya itong kaway. Nalayan siya. Kung naipunta nga imumong niya, it doesn't confirm with what the Lord has said in His Word, meaning to say, tingog na sa kaway. Dapat ilan na ito, mag-away na ito, ngayon suon. Ilan maging na ito? Kung musaw siya o condemnation, kung naitingog niya ang condemnation, dili na yes ni Lord, katingog. So, you should know, we should know the lies of Satan. Because ang tingog ni Lord is conviction, dili condemnation. Daghan kakahulog ng mga Kristohano nani, kanya no, ginawan ang tingog nga iyahan ni Lord na tingog. Bantay tambay susunod. When you are truly in Christ now, there is no more condemnation. Wala na yung condemnation. But sometimes, kaabot na siyang condemnation because of our palpa. Tungkol sa atong nakahimo nga mga sala. Maabot na siyang condemnation. Pero, ang sa Ginoo, conviction na stand up. Turn about face.
atubang na ko, then come back. Ana na siya, conviction. Balik na. Pag mayan nga, ikaw, ngunit ikaw, kanang ikaw lang ka nga, wala ka lang yun nada, pero kag yun, mura kag kuan. Delikado na siya maigsuon. Delikado kayo. So, we need to also know our weapon. Sa Ephesians chapter 6, verse 10, verse 9 or 10 to 18, sa katapusan, yung mga igsuon ko, magbalikon ka mo. Ang bisaya kayo eh. Mga igsuon ko, magbalikon ka mo. Kani klaro kayo niyo, ya sa Ginoo, sa gahon sa iyang usog, managsulog ka mo sa pugos ngayon nagiban sa Dios. Mo ni atong mga hinagiban. Din yani atong gabasahon ng Ephesians chapter 10 Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Makita nato nga two kinds of armor or weapon. Defensive and offensive. No? So, ingon diri, ang offensive armor nato, we need to know this. Kinahanglan may baluan gid nato mga igsuon. There was one time sa akong kinabuhi nga grabe gid kayo na kayo ko kung wala ko tirahan ni Lord, laglagin ko eterno gid ko. But the Lord intervenes sa akong kinabuhi because of prayer, no? Because of prayer, and then the Lord intervenes, and because of the blood of Jesus Christ, na garul sa akong mind, sa akong heart, nga kanunay, every time I pray, nakakita ko ang dugo ni Ginoong Hesus nga gatulog ikan sa ulo pa ingon sa LTL dito ibabaw sa krus sa binagsak siya. Every time I pray, nahana siya gakuha na sa akong mind and heart. Kanang mura bitaw salida nga gakakita na ako unya kanang murag na ako sa actual nga kahitabo. Na-identify na ako mga igsoon, really, it was the power of God that intervenes. Okay? Kinahanglan yun mo, kinahanglan na kamuluhan ni Lord, nag-uban mo, no? You fight, and the Lord also will fight for you. And pag ako sa panahon mga igsoon, nakabuhigin ko, nakalingkawas ko sa maong mga bakak sa Ginoo. O kaangkol ko kagawasan. Imagine na natin kung Lord, sana kumagin kayo, Lord, kayo. Kung wala hindi ka nag-intervene. So, importante kayo ngayon ang mga armor, weapon. Pero mga Kristohanon karon, relax rin kayo. No, relax. Wala na gani, una-una ang Diyos. Wala na gani, una-una sa Ginoo. Kung kinsa gining Ginoo ang ilang niya. Wala na gani, nakaibalog, nakailang, kinsa ning kaaway. Sabi niya niyang classmate, yung kaaway, na dili manakmaong. No, we're not fighting against flesh and blood. No? Oh, wala na ganit yun. Wala na ganit yun. Bisan sa put on, no? Pagsunob sa mga hinagipan na He-provide na ni Lord. So this is the weapon that God has provided for us. Use it. Uy, ganyan. Kaya ato ang isulob. Managsulob ka mo sa bukos nga hinagiban sa Diyos. Ano ka mo? Makaastang bato. Aron ka mo. Kung atong ikuan negative, kung atong i-reverse, kung dili niyo isulog na, dili mo makasdam. O, manina na kayo mo na. Managsulog ka mo sa bukos nga hinagiban sa Diyos, aron ka mo makasdam. Ako dili po mo magsulog na, dili mo makasdam. Meaning, you will not overcome. No? Batok sa mga paglimbong sa kaaway. Kaya ang atong pagdumog, batol, no? Dili batok sa dugo o sa unod, kundi batok sa mga punuan, batok sa mga pagbulutan, batok sa mga magbumuot sa kalibutan. Who is the God of this world, di ba, ang kaaway? Batok sa mga bumuot sa kalibutan ni ini nga mga kagityan, batok sa mga gamhanan ng Espiritu sa kadautan diha sa mga nagtutuon. Tungod niini kuhaon ninyo ang bukos nga hinagiban sa Dios, aron kamo asukol sulod sa adlaw na utanon kamo sa mabuhat ang tanan makatindog kamo busa. Manindog kamo. Ay nga sayo diri, paglingkod. Cry. No, ingon diri stand up. Stand up. No? Managtindog ka mo. Kung sa manindog ka mo, nga binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuunan o sinuuban sa
putamaya sa pagkamataro ug sa nasuuban ang inyong mga tiil sa mga pagtagana sa mga balita sa pakigdaig dugang sa tanan nakakuha sa kalasan sa pagtuo nga sa makabaton kamo niini arang ninyo mapalong ang tanan nga maudyo nga kalayo sa dahutanong dawatan ninyo ang salukot sa kaluwasan ug ang espada sa espiritu nga maong pulong sa Dios ug ang pugos nga mga pag-ampo dinhi kita na natong mga iso nga atong offensive. So dili sa tanang panahon nga we are on the side of we are on the offense side sa kamsagang lang. Naay mga panahon nga mo attack gyud ta. Mo atake gyud ta ginamit ang pulong sa Dios ug ang mga pag-aampo. This is the offensive. This is our offensive weapon. Pero kabalo ba mo, this is the most neglected weapon. Katapol lang ganit ang basa sa pulong sa Ginoo. Katapol pag kita pray. Nakalimutan tao, this is the most offensive weapon that we have, that God has provided to us. But this is the most neglected. Mga Kristuano, nanuhay lang kayo. Walay ampo-ampo, walay basa sa pulong sa Diyos. Munang pag-abot sa litag, nalitag yun. Pag-abot niya sa unahan ka na may mga litag, nalitag yun ang mga Kristuano. Kaya, inuunahin ko sa Lord, nanong imo pang gitugon? Lord, nanong imo kong ipasagdan? Lord, nanong wala ko nimo? Nanak, i-provide namin ako. Tanan ang ginagiba ng wipon na anatanan, wa man ka magbasa. Na anatanan. So, walay katarungan na ang Kristohano dili una sa tanan. The Lord Jesus Christ has won already the victory of the cross. Kita lang ang igo na lang nato murag igo lang nato i-claim ang kadaugan ng victory ni Jesus Christ. Igo na lang nato i-apply ang victory. Igo na lang nato i-celebrate ang victory. Igo na lang nato ikinabuhi ang kadaugan nga gihimo na ni Ginoong Hesus dito sa cross. So meaning to say, sure ang winning because we are on the winning side of Jesus Christ. Sure yun kaayo ang winning kay ang kadaugan tungod kay naata side ni Jesus Christ, naata sa side ni Ginoong Hesus. Nganong usabay rason na dili Roberta magmadaugan. There was one time mga igsoon, habit ko mapildi. Kay blow by blow yun. Pagkamatay ni Aaron James, grabe, strong blow na po. Murag maupagani ko na kabangon, gikan sa pagdaong na to sa gani battle. Puklen na sa kay namatay si Aaron James. Kanay mga panahon, mga abot na din sa prayer meeting. Wala pa may kapangabot ng mga gitarist. Dahil sa kurog ang kamutaan to kay pwede magyapon ang hawiron siya na hawiri ang kita kay magsugod na kita kay naa na si Lord. Bahalag wala pa ang uban, wala pa nangabot ang uban. Mag-ana iya ka magpuro kay naa na siya sa pit-pit na nga murag kaihap na lagi sa adlaw. Ay muhawid siya. Muhawid siya. Then mag-imsimin ko. Hinahinay na mga butang mga kaigsuunan. Pero naka-open song namin, naka-testimony namin, naan naman siya magahawin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Na, pagkawalan niya rin, usapon ka po. But I have to stand up. I have to stand up. After, pila ka, Lord, kani, daily na gani. Grabe gani, Lord. Hapit ko, mapapang maigson sa akong journey. Inuura na kay balugin maigson, hapit ko, mapapa. If the Lord doesn't entertain, wala siguro ko na sa tubangan ka. Wala. Masin ko na ko sa kalimutan. Hallelujah. Pero, ang mga prayers kay MYC, naku, kay Rupan. Kay kada kita, you have to stand up and draw the sword. May gunay ko. Satan,
enough. Enough is enough. I will put you down. I will destroy you. I will pull down you. And I will break down. Enough. Karon rakataman. By the power of the Lord Jesus Christ. By the power of His name. By the power of His blood. Putong grabe yun kayo ngayon soon. You see, ang battle na kahitabo, diya sa akong prayer room. Matag kadlawon. Hallelujah. Grabe nga warfare mga soon na kahitabo. And because of the intervention of the Lord, nakalabang niya ang sa turangan. There are two kinds of people that we have. Kanang atong kaisulog sa atong ulo, kanang atong sampong niya sa atong tukan para maiko, dili na penetrate. Kanang atong isulog sa atong tiil nga mga hinungdan nga pakalakaw ta, pakashare ta, paka-evangelize ta. The good news. Kanang atong gakaptan nga sagang-sagang. Masaya magigais na tanan mga igsoon. Shield. Shield of faith. Kana tanan. Defensive weapon na nato. We need to use it and put it on. Tinanglan nga ato nang isulong yun kay kung makakita ang kaaway. Uy, relax kayo. Ang iyang pagtuog, ibilin sa parador. Kabinet. Walang ibit-bit. Shield of faith. Ibilin mo na nanin mo. Ito saan? Uy, bitbita ka na imong faith. Iksoon. Kay Christian life is a journey. And you face the battle every day. Daily against the wiles of the enemy. Ayaw ibilin ang imong faith. Nanay mga Kristohanon, pagkapunta sa unahan, kaya nanay nitag, ibilin man. Acting ego, unya moment, isa kasagan nila. Ang imong faith. Breastplate of righteousness. Wala ka makita sa kaway. Unang pagtira, ego pa. Buklit. Wala may nakasampong niya, breastplate of righteousness. Helmet of salvation. Wala Jesus. Ang Kristohanon, relax kaya. Wala yung Jesus na nagari. Hallelujah. Wala nakangkos kaluwasan, pinagi ka Kristo Jesus. Nagtuo nga ang reliyon makaluwas. But they are claiming that they are Christians. Pero dili si Jesus, ang reliyon di ay may makaluwas para nila, dili na si Ginoong Jesus na nagpakamatay sa krus. Hallelujah. This is the defense armor. Para nas boxing mga igsoon nga dili mes tanang panahon sa kansagan ka. Kinanglan nga mo offensive ka. Hinani ka na po Kristohanon. Hello. Our offensive weapon is nasa 18. The word of God, the sword of the Spirit, which is the word of God. Pulong sa Ginoo. And prayer. With all kinds of prayer in the Spirit. Now, sa nasuluban lang inyong mga tiadiri. Dugang sa tanan, sa nakakuha sa kalasag sa pagtuo nga sa mga batong kamunini, ano ninyo mapalong ang tanan ng mga udyong nga kalayo sa dautan. O dawatan ninyo ang salupot sa kaluwasan. O ang espada sa Espiritu nga mao ang pulong sa Diyos. Uban ang bugos na pag-ampo, pagpangamuyo sa tanang panahon diya sa Espiritu, managtukaw sa bugos na pagpanayon ng pagpakiluoy alang sa tanang mga balaan. This is the offense armor or offense weapon. The Word of God and the prayer. Kung kining isa naghawin ng shield of faith, kini naghawin po niya ang sword. Shield, sword. Nabani, in the Spirit, ato ba rin kabitbiton kanunay. The sword, the word, and the shield of faith. Ato ba nang kabitbiton mga igsoon? Kita na kinakaibalo mga igsoon. Kita na kayo makag-gaze. Mo sa mga Christian life. Atras, abante, atras, abante.
puklit ka na pulo, tindog ka doha. Kita rin yung mga gays sa anamay so. Pero ingon, ani rin kakakita mo sa atong Kristohanon na kinabuhi. So, that's the first. And how to fight, we need to, unas na lang, we need to know our God, we need to know our enemy, and know our weapon. This is our weapon. Two kinds of weapon, offensive and defensive weapon. Di mo kakaingon nga, ay, okay na nga dili isulog ang defense armor. Kaya anyway, ay na po, mangko niya, right po sa Bible, dili pwede po na. Dili po pwede nga defense armor lang. So, kinanglalagi punong sa Diyos, so lagi mo po. Inana dapat ang kinabuhi. Kompletos regados ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Kompleto. Kaya kang Kristo ang mga Kristohanon. Amen. So, the second, that's the first. No? Na kinanglan mahibaluan lagi. Kung sa kagamhanan ng Ginoo yung gilagaran. Kaya kung nagdamag ka nga yung Ginoo yung gilagaran, dili gamhanan, no? Dili makahimo sa mga butang imposible. Ay, dili ka. Kaya lang daan, mga igsuon, wala kay pagtuo sa Diyos, wala kay shield of faith. Kaya sa Ginoo. Wala, igo rin sa araw of the enemy. The second is, we do not need to give place to the devil. Ayaw na kaiglugan yun. Bisan unsa pa diya, sa unang-una diya. Ayaw yun. Do not give place to the devil. Asya mo kita. Ayaw kita. Awala nga, as bilang Lord, karon rabing taon ni. That's lying, Satan. Adila sa kong simba, Lord, karon rabing taon ni, sunod simba ko, Lord. Adila sa kong appeal karon, Lord, kay kon. Aman magsugod ang dako, di ba diya sa gamay, kanang small little things, diya magsugod. Kistingi gani o isun na magtinambol ka sa pagpamuhat sa mga buluhaton na may kalabilitan sa himayaan sa Ginoo. Hinahinay, kuha mo ng kainin. No? Kistingi gani ka, mag-late ka. Late na rin ka hanggang sa nato. Oh, di ba? Sige lang, naabitaw si Juan. At sige, inana may isun. Tingala na lang ka, kainin, kadasin, hinahinay po na. Dili man na dili sa kuha sa kaway. Nga ganang ma-discover niya mo rin sa uy, nakamatang galing ko. Dili, hinahinay na. Nga ganang, dili kaayo siya makita, dili kaayo ma-recognize nga. Hinahinay nga pagpangawat sa kaway. Ganang kaawag-ingon ang pulong sa Ginoo, when you stand up in the power of His might. Gihatag na ang tanang ginagiban, gihatag na ang tanang na klase sa weapon, offensive, defensive weapon, gihatag na. Then, tingnan pag sa Ginoo Jesus sa Luke chapter 10, verse 19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing by shall any man hurt you. I have given you authority. Meaning to say, kaibalik ni Lord ang kanhi nga intention sa Ginoo nga nung ibuga ang tao susama sa iyang panagway. When God created us in His own image and likeness, He-create ka ni Lord, He-create us Ginoo in order to domain. In order to dominate all these things in this world. Oh my God, ko no? But because of sin, because of rebellion, ni Adan o ni Eva, nawala na siya ng original intention why God created man. The purpose of God why He created man in His own image and likeness. Kung unsa ang Diyos, mausap. Pero nawala man. Pero hinay-hinay ni Lord Jesus. When the Lord Jesus Christ came, hinay-hinay niya kina-restore back into the original purpose and plan of God. That's why He said, I have given you authority, ha? I have given you authority to trample on snakes and scorpions. Dili literal, ha? To trample every lies of Satan. Trample on snakes and scorpions and overall, not only some, overall the power of the enemy, tanan nga gahong
demonyo. So, mga Kristohanon hadlukan sa Ipis, mga Kristohanon hadlukan sa Europe, mga Kristohanon hadlukan sa Ilangga, mga Kristohanon mahadlok og lakaw gingit sa dalan nga ang gahatag sa kahayag sa dalan nato mo na pulong sa Ginoo. Muna yun sa Psalm chapter 119 verse 105. Ay, the word of the Lord is the light na mahadlok ka Kristohanon. Ngit-ngit. Kaya kumuagin niya kay ngit-ngit. Walay suka. Burn out. Burn out. Mahadlok ka Kristohanon. Ngit-ngit. Kamanonin. Linong. Ulay kalainan mo silingan o nga silingan na. Nanyagit na kay. Ay, busog kay Linong. Busog kayo. Kikita po mga Kristohanon. Nanyagit po ta. Masa may kalainan yun? Kristohanon maging ka. Ayaw awal sa tusilingan. Siya, kinalbog sa lino. Okay, Kristohanon naman. Whatever may happen, praise the Lord. Kung galing may balik na. Ay, salamat Lord. May balik na ka. Kaya mo na rin kwao. Lord, tama na bakit? Mabot man yun na. Gagamay ba kayo na linog? Gagabati na ito. Gagabati na ito. Ay, alam ka. O, testing lang nila. Testing lang nila. Kung sa mga panik. Ay, panik. Kalma lang na. Hallelujah. Do not give place to the devil. Ay, lagi siya, magbakak siya. Ay, paminaw ng punay na ito. Natay ka gano'n. Uy, kabalong ka. Uy, wali nga. Paminaw. Ito. Lagi ba? Ay, paminaw ang lies of Satan. Ayaw. Kaya once paminaw ka, you're giving place to the, Ephesians chapter 4, verse 27. Bitalaw na ito. Ephesians, do not give place to the devil. Dili ninyo hatagan og lugar ang yawa. Klaro kayo, bisaysin kayo. Do not give place to the devil. Wala na, nakalingi. Wow, siksi. Tanaw na. Do not give place. Ayaw. Wow, siksi. Tanaw na. Adugan, madam, out yun. Sa cellphone ay ni-pop up ito nga. Agi-scroll pa na. Agi-scroll pag ito na todo. Kabalo ba mga igsoon? Pornography is one of the most karong panahon na sa mga Kristohanon kanang strong bondage. Gusto kayo nga kanang hugot kayo nga kapos. Gi-erect sa kaaway din sa mga Kristohanon. Di ko katuon, pero tinuon. Even Christians, pornography. Nag-pop up lang sa notification. Gipang nata. Gikon, tuplo ka. Wala na. Do not give. Is that the way you give place to the devil? Inana nga paagi tagaan na itong lugar ng kaaway. Munang dili na rin taganahan o basa sa pulong sa Ginoo. Kaya na may self-condemnation din. Mga dili ko worthy mo basa. Lord, I'm not holy. You're condemning yourself na. You're giving a chance, you're giving a place to the devil. Kaya malugit na nga, we have to stand up and fight using the weapon that the Lord has provided unto us. Gi-provide na ni Lord, sa mali. Pabitaw nga, there's therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. To those, Christ Almighty, to those who walk, alam niya itong naglakaw, niya sa Espiritu na. Pero igsoon kung wala pa ta naglakaw, niya sa Espiritu, niya sa unsay gusto, ni Ginoong Hesus, permanente yun ang kanang condemnation nakabati nato diha kadili man mo nang ang kaaway, no? There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Usay gusto ni Ginoong Hesus na maglakaw ta, puno sa pulong sa Diyos, puno sa kahayag, sa pagka mainam po, ina na ang gusto
ni Lord Jesus Christ. Kung si Ginoong Jesus, kung ang Espiritu ni Ginoong Jesus nagpuyo na sa mga kasing-kasing, that's the Spirit wanted to do in our lives. Dahil na. Kung sige mo nag-iuna nga, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kaya sigba na ka, namuhat na ka, nangalagad na ka, pero ipahari pa yun mo, kinabuhi, begit mo si Ginoong Jesus sa iyong kasing-kasing. Kung naglakaw bagig ka sa kung gusto niya. Nagsubay bagig ka, kung sa'yo gusto lang yun ni Lord, nga mahitabo sa kinabuhi niya. As a follower of Jesus Christ. Kaya nga mag-anam siya kagamay ang volume. Mag-anam kagamay, mag-anam. Kung sa primero, kusog pa kayo ang condemnation na tingo. Maximum kayo ang volume, mga ikaw, imperno ka. May nanag lang may zona. Kung maglakaw na ka sa according to what the Spirit wanted, no? Mag-anam siya kahinay. Ang tuloy na mo madunggan. Kay mas kusog naman na yun ang tingong sa Diyos, conviction. The voice of conviction. Hindi na voice of condemnation, kusog. Mag-anam na siya kahinay, kay kusog na yun ang voice of conviction. Conviction sa Ginoo. Sige na, storya na tanak. O sige na, abri na kay storya na ta. Abri na, basa na. Kaya makikinamit tayo na yung mensahe nga ako ipadala ka niyo mong kami. Inana ang conviction mga iso. Kabati ka na nato. Before we go to sleep, na may conviction. Kung di ka mga iso, kung di na ito mga kalunggan ka na ng conviction. Kanakatimog. No? Kaya usahay, before tayo matulog, thank you, Lord. Good night, Lord. Ana-anak so, inana ka mo, thank you, Lord. Basta mo lang ito, daghan kayo, ngayon ako pasalamatan. Thank you, Lord. Good night, Lord. Inana ka mo atong prayer. No wonder. Na, kanunay yun ta subject sa atak sa away. Ang Kristohanin ko nung may gusoon, na extra nga protection na nagsulikan sa Diyos. In the Spirit, kakakita na siya ang light, kaya ibabaw sa mong ulo, kung maglakaw ta. Pero delikado lang kung wala na kakakita sa kaaway nga gadilakab sa imong ibabaw. Kay penetrate yun igsuon. Penetrate. Sa unang wonder ko, nganong napriso man siya? Nganong kaya tugot ni Lord nga napriso siya? Because of kanang righteousness sa Kristohanon nga dili nato ka ikinabuhi ang righteousness of Jesus Christ. Nga instead of kanitong ikinabuhi ang katarong ni Ginoong Hesus, dili nato ka ikinabuhi. So naitabo, kay issue man siya og cheque sa business. So, issue lang siya nga issue sa cheque. Patog sa bongka, issue sa cheque. Pero manitig ka, bounce ang check. So, diabot ang panahon nga, kanang bouncing check man good, pag magpatong-patong na gani na may so, naging mo kontra, ginagdali, katauhan sa tibok na hasod. Ang imong kontra. So, nag-bounce, pag-bounce, gawas nga magbayad ka sa penalty, kung anong pagig ka, dakpon ka. Kanang dakpon ka, prisuhon ka. Muna siya naka-entail sa kanang check. You know? So, napriso siya. Namutana ko, Lord, ganong gitukod ni mo ni. Ipakita sa Ginoo yun, kung unsay rason nga ikunana, no? Ang righteousness, importante kay maigsoon. Sa business, kinanglan honest to goodness yun magdumala. Kung ikaw sa kaprestuhan, honest to goodness yun ka magdumala sa business. Dahil, kung unsay imong saan, tumanag yun. Pwede, nag-ato ka sa Sambuanga, nangutang ka dito, bantal-bantal nga mga kay ang iyong business, tulad man. So, ato ka dito, ang saan din mo ngayon na nag-issue ka cheque, puno higit na. Kaya isip ko sa Kristohanon, your word, ang imong pulong, kuwan yun na, especially kung dili Kristohanon ang imong mga kasosyo, ay delikado ka diha. So, ang righteousness, importante kayo nga igsoon. Tingala ko during the time, grabe sila ka, buras ka kayo sa nga tanan, say latest, mga model na, na kay,
Kung tanawin mo outwardly, gabong ang business. Pero, ang righteousness of the Lord Jesus Christ, dili man ka kakita. Dili ka kakita, no? Nagduman-duman o bounce ang check. Kanya, hangtod na, nakuhaan din siya ngayon soon. So, isip leaders sa church, no, Pastor Sam, nakagawa siya tungkol kay naay gihimo ni Pastor Sam na pamangagi para nga temporarily makagawa siya kay usahon man pag-continue sa business kung kuan na siguro ito i-put up para ginanak siguro na i-put up para nga makagawas temporarily ang kuan. So yun na ita mo may igsoon. So kita once mangutang tambayran yun na ito may igsoon kay questionable kayo ang righteousness na ito. Righteousness is one of the defense armor. What is right and what is right is what is right. What is wrong is wrong. Ana ang mga Kristohanon, kung sa'yo insakto, insakto lang yun. Kung sa'yo sayop lang yun. Ayaw, butang yung gamay nga, okay naman yun. Ayaw yun, righteousness yun. No? Kaya once di mo isulob ang righteousness, ang katarong, makikita yung pinta ka away. Mapildi ka gayon. So kita mga Kristohanon, kung sa'yo gawas sa itong mga gabi, no? Let your yes, yes. Let your no be no. For example, sa mga batanon karon mga YP, when you say, I love you, be sure to mean it. Ano na? Be sure to mean it. Kaya nga no, ikaw I love you, kaya dili ay tinuod, nga love you mo siya, kaya nakakailain kilaw. Where is the righteousness as a Christian? Kataro. No? Ikaw ang ako forever. Siguro ka. No? Let your yes be yes. Let your no be no. Patayanan ka isang katalan mo isang feelings. So, feelings. Sana siya kabutang na i-attack sa kaaway ng feelings. Feelings. Hallelujah. So, that's the second nga himuon sa Kristohanon, how to fight, how to overcome, kung saon, pagbuntong, aron mo daog, o magpabiling, madaungon. How to overcome in order to win and stay victorious as a Christian. Do not give place to the devil. Third is, makita nato din sa Ephesians, katong gibasa nato, Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. Dinhi, ang ikatulo mga igsoon is use the offense armor provided by the Lord sa Ephesians. Gibasa na nato kanina. And the fourth is resist. Wala may tabong. Di ka masukol iso. Resist. You wanted to win? Resist. That's why God, you need to stand up and fight. Ikaw, bantay ka karon. Fight. Okay, listen kayo. Mo fight using your own abilities, using your own kagwapa, wisdom, connection. That's human effort. Useless kayo na temporary. Pwede ka muna og anak, pero dili siya permanent. That's why when we stand up and fight, use the offense and the defense armor that God has provided. Katong ibasa natin sa Ephesians chapter 6, verse 10 and 18. Katong defense o offensive armor. Kaya mo lang ganito na, ay kabistudya, ay kabun. Ay, temporary pwede, temporarily. Pero, permanent ang victory. Mapalpakit hapon na. This is the reality of the life of a Christian. Then, we always face battle daily against our enemy. We need to recognize na pag mata parang di mo buntag, battle na din. Battle din. Kaya kung dili na ito i-recognize, dili na ito ni ibutang nga reality sa atong kinabuhi nga ingon ani ni. Na dili kita maka-expect, kita mo dahong nga mo, labutay kita hantong sa katapusan mga adlaw. Na ang revelation kanina na ba, only to the overcomer will I grant the seat to sit beside me on the throne of my Father. Ito ang revelation. Na daw di kung permanente na lang ta, kung
Bumitaw na sa boxing. Magkadugo-dugo na, sige lang defense. Kuha na ka lang, na-corner ka, sige lang defense. Ang atong Kristohanon nga kinabuhi, defense and offense. Ang giginahanglan nato. Kay kung buto na dili naman siya problema ang defense o offense nga i-provide ni Lord nga armor. Kaya nga no, ipakita, nagiuna na ni Lord dito ibabaw sa cross. He won. He has won the victory already. Usa dili na lisod ang punon, ang kadaugan. Natanaway mo na punon sa Ginoo, I can do all things through Christ who strengthens me. I am victorious in Christ. Ay, yung kalintigin sa Ginoo Jesus. I am victorious in Christ Jesus. I am more than conquerors through Him who loves me. Asa makita na, Romans chapter 8, verse 37, I am more than conquerors. Greater is He that is in me than he that is in the world. The sure winning. The winning is sure. Kay tungod anak ng mga butang, pinaagi kang Kristo Jesus. Pinaagi kang Kristo Jesus. Kay gihimo na niyang pinaka-bugad nga role or part. Ay ibabaw sa krus sa nagpakamatay siya. Para lang sa imong kaluwasan nga mo nang ikinahanglan nga isulog nimo sa imong ulo nga aron masiguro nimo luwas ka. Kay kung gadaw kung ka anak ang kaluwasan, delikado iko gihapon sa araw may Isus. Dunang daw nga giluwas na kanang Isus. Sa iyang kamatayon ni Isus. But every time mapalpak na mo yung soul mo, na problema. Kay mag-doubt ay tanaw ba ka, Lord? Delikado kang madunggan na, no po, ikaw, asa ka. Delikado kang madunggan na tanan natin na Moses, Joshua, nung ina na ba? Naasilunod ka nung na, wala gini mo na ilidin, gini mo Ginoo nga omnipresent, omniscient, all-knowing. Everywhere, wala gini ay, kinaglang mailain na gini mo, mailang gini mo sa tataw ang Ginoo ni mo. O ginon po ni mo sa tataw mo kaaway, kapakampon na balik, kanunay lang niya kasaw nga, gwapa ka. Kung sa kalibutan ni gamito na yung pagkagwapa, ay musikat ka, mukuntahan ka, ay wali na nagsayos ayaw na sa yung church, katakas tubangan, wala na. Dahil may mga Kristohanan karon, daghan mga worship leader karon ang undang na og worship leader og simpa, tuwa na lang atas kalibutan, pinisikat sila, nagpartahan sila. What shall it profit the man if he gains the whole world, but loses his own soul? Daghan ina na karon mga igsoon. Sa Isaiah ka church, wala may sweldo. Wali-wali na diya, wala may sweldo. Ikaw pa yun. Ayaw, bituwa na igsoon, mga lies sa demonyo. Ayaw yun, do not give praise. So no, resist. Kung dili ka masukol, kanang kakanta tanaw, James chapter 4 verse 7 na pakita. Kung masukol ka, ayawa mo dagan. Atong reverse na to. Kung dili ka musukol, dili yun mo dagan kaaway. Ilan na naman siya. So kinahanglan musukol. Promise na word na ni Lord. The word of God has power. Musukol ka, ayawa mo dagan. Kung musukol ka, ayawa mo dagan. Kung musukol ka, ayawa mo dagan. Bumbahin in the name of Jesus Christ. Dili na ginamang kakagamit kay wala na kita alamang. Kay wala man na kay balot. So kinahanglan nga mahibalot. My people perish because of lack of knowledge. Balik ityapon tali anak may suon. Nanakantos ang akong mga katawan kung sa kakulang yun. Sa kaibalo. Resist the devil and he will flee from you. If you will not resist the devil, he will never flee from you. Kay balo ko, in the spirit, so ko ang kaaway sa ako, kay share ko ani. Pero no man siya sa home sa ako. No man siya.
No? Kada buntag, baby siya. Hallelujah. Because of the power of my God. Because of the power of my God. Not because of me. Ano man? Ako? Na. Wala yun. Kung ako lang, wala. Mga panon ng Lord, pwede sa tulog. Siguro. Gamay lang, Lord. May manalang kawa. May na si Lord nga. Kanang mo gamit si Lord o sharp ito. Sharp nga. Murag. Nay mo ada daw. Bangon ka nila. Bangon ko, Lord. Kaya primero na. Para na ko rin sa mga ginikanan, no? Kung hindi pa to, primero kaduha, gamitan ng sharp iron. So, patuo ka nila. Inano usahay. And then, the battle starts. The battle starts. Kaya, ninyo nga ulit battle nga. Kaya nagbo nyo ka na bugtag. Ako, kada kaglaon battle. Grabe. Warfare. Gagita mo niya, wala'y malaban ako. Nga, kada bitang visible nga makita. There's one time na ay aya. Na ay aya. Nga, amo to, nitabang ba to si Aya ka na ko o wala ba? Pero, wala yun. Ako lang isa sa kwarto. No, inana. But together with the Lord, dili makita. Kasi magpasalamat na lang ko, Lord. Thank you sa mga wonderful works. Thank you sa mga marvelous works. Thank you, Lord, sa mga amazing works. Lagi na ako makakakita sa in my naked eye. Apan, Lord, kakapati na ako, Lord. Thank you kayo, Lord. Yan. Mahinana na lang ko kay kung isa-isaw na ko, ano ba nito na ito? Kami nyo, hindi na ko mapato my soul. Pasalamat na lang ko, Lord, thank you, basta Lord, thank you kayo, hindi na ko makita in my naked eye. Pero grabe ka wonderful, grabe ka marvelous, maginana ko sa my soul. Praise the Lord! So, man na siyang ikaupat, resist! Hindi lagi ka usipon. Munang daog-daogon ka, nanaon yung ulo. Mga classmate na to. Sa unang eskwela pa ko, na ay kuan, na ay mga naanak sa pungulo. Sagdalan ako. Kanabayan ko nga. Sa'yo gusto rin mo. Sumbagay ta. Babae ko. Sumbagay ta. Isa ate, teacher, si Lina, alam teacher na, pila na daw niya, anak na ko ulo, So, kinahala na, usahay, ato lang palang yun, maganda mo kakusog ang palo sa away. Maganda mo kakusog, hindi lang, palang yun lang, sige na, okay na, habi mo sa kaway, okay na sa iyo. Okay na. Really, you have to stand up and fight. Using the power of God. Dapat sa Kristohano na ito ang kinabuhi ng namin ni Maison. This is the reality. No? Sa kinabuhi ng Kristohano. That there is always a battle. Sa mga magkayo namin na ito, atong kontrabana. Asawa. Uy, kanang nagpahipi. Dila niya, kanang nagpahipi sa iyong asawa niya, kanang espiritu nga di magkakakita. We are not fighting against flesh and blood, gani. Habili mo, imong banay mo punta, dili. Habili mo, imong asawa punta. Dili, oy! Kung magtumot, magtumot tayo, hindi magtinggana. Na, nakasunod. Pasunod ka din nun. Tagaan ka nung lugar ng kaaway. Wala i-invite. Papuyo mo yun sa panimalay. Ang kaaway. Now, sa kalimutan pa to, bukang lapinig. Bulang. May galing kay Kristohano na may grasya sa Diyos. Gracias, no? Sa kaluoy sa Diyos, sa grasya sa Diyos, no? Sa gugma sa Diyos. Pagka malagayaon kayo, may ganit. Kaya na ay kahawin ng grasya, kaluoy gugma sa Diyos. Praise the Lord! Pwede pagpaka na ito, Ginoo, malaki niya hindi na nawala ko. Nabaw ng kawal na ako. Hallelujah. So, muna siyang ikaw pa, that we should resist the evil and he will flee from us. Ang ika-5. Okay, you have to decide, throw the sword. Kung sa'y sword na to? Word of God. Mga ni advantage kayo on our part, ganito na ay
Kanang mo na to overnight prayer, nga ang MC gani, kapila tayo ibalik-balik round 1, round 2, ipagkwanta, ipa-memory verse na, igsuna yung magpupunta na, opportunity na, nga mag-memory verse na punta. That's one way of kanang gabairo ng to nga itong espada para masigitayan na. No, kinanglan bairon, bairon na. Kayo hili gamiton, matayan, habol. Agree or not agree? O mo na sa atong overnight prayer nga memory verse round 1, round 2. Usay, magbasahon lang na to. Di mo na ito nakamemorize kay wala na lagi. Wala lagi sa ulo, wala lagi hait-hait, wala lagi bain. Usa na siya kapagin sa pagbain so take it as an opportunity, a privilege. Ang sakit sige na ito, memory verse. Gabairon, mga igsoon, gabairon. Kay Usay, saan pa ang John 3:16, yung mga kalimutan na. Dali, ano kakalimtan ng John 3:16? Kay, digid ka ka-share sa imong classmate, manggod, kabalo ka, and loves you. Love ka ni Lord. Tingnan ba John 3:16? Sabay na lang, simple kaayo ng mga verse. Dili naman imo kaka-share kung na, kung na kita ay nahabol. Pagkabot sa overnight prayer, hala, sige, bahid ta, lumpat na bahid. Bahid. Pag problema lang usay ang kapangatin sa overnight prayer kay, okay, Old Testament takaron. Susunod nga, okay, New Testament takaron. Ang problema yun kay usay, daga na itong mag-reverse kay New Testament naman. Gamay na nga ito, bala sa Old Testament. Oh. Diba? Pero, no matter how, pero opportunity din tayo na makabahin na mga igso. Amen. Draw the sword. Ay, mo kaya i-draw the sword kay habol. Draw the sword. Bantay lang ako yan. Alam ito. So, draw the sword, which is the sword of the Spirit. Kalima na ta? Napay ikaw, pito may igso. The sixth one is the prayer. Na-mention na ito kanina, no? So, ang ikalima niya ay the offense armor, which is the Word of God. Ang ikauno is the prayer, which is the offense armor also. So, buha nga itong offensive armor. And the last one. Ingon ang Romans chapter 13, verse 13. We need to put on. But put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Isulo si Ginoong Isus. Kay pag makita ka na si Ginoong Isus sa imong kinabuhi, daon na. Ang problemang dili makita si Ginoong Isus. Romans chapter 13, verse 14. Put ye on the Lord Jesus Christ. Meaning, wala'y pinaka-importante kaayo sa kinabuhi sa katao ng Isus. Is the Lord Jesus Christ dwelling, reigning inside your heart. Kaya, may just mere presence of Jesus Christ sa imong kinabuhi, sa diyang magtanaw ang kaaway sa imo. Gaplano pa lang siya, may karating na siya dagat. Kay grabe ang presensya ni Ginoong Isus sa inyong kinabuhi. Adlaw-adlaw may Isus, makita pa si Ginoong Isus. Adlaw-adlaw naghari pa si Ginoong Isus. Ipahari pa natin siya nga Ginoong manluluwa sa ating kinabuhi. Wala siyang pinaka-importante kayo na ngayon nato himuon in fighting the lies and wiles of the enemy. Importante kayo sa Jesus na maghari sa inyong kinabuhi. That's why katong nag-seminar ko sa mga pang-host, tingin yun po. Kasi Gerard Clinton, tingin yun po. Dawato pa niyo sa Jesus na inyong personal na Ginoong manluwas. Gina-challenge na ako ang nag-attend sa seminar. Kaya maugini siya ang pinaka-importante.
Mori siya ang sinugdanan sa madaogon nga klase sa pagkinabuhi. Mori siya ang pinaka-importante. Yung ibutang na ko siya sa ulahin para laras ang tanan. Nag-isgutan nato 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th. Darasuna tanan. Only in the presence of the Lord ang kaaway mo kalangit. Amen. Yan yun ako tanan malindog. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. We worship you, God. We worship you, Jesus. What is worship? Thank the Lord for the message that reminded us. Minsan na tayo ng nato. Dahil yan. At tumuon sa awal na ng pagkinabuhian. Ano na ito ang pagkakaroon sa pagkakaroon sa palayo ng pagkakaroon sa Kristo. atong gamiton ang loob sa Christ Partners. Pasalamatan na ito, Ginoo, kay sa inanak makahinan ninyo. Itawag na lang mo ni Lord, yung daman na lang umuulo lang sa Biblia, sa langit.
Ginoong Jesus na inyong personal na manluluwas sa Panginoon. Dexter, Arman, luwatong ka ni Mas Ginoong Jesus na inyong personal na manluluwas. Sulod sa inyong kasing-kasing. Dexter, luwatong ka ni Mas Ginoong Jesus na inyong personal na manluluwas. Sulod sa inyong kasing-kasing. Ginoong Jesus, ginawat ko ikaw karon sulod sa kasing-kasing na personal na ako ang Ginoong manluluwas. Basta iyo ako sa ako mga salam na nahil bihasin matubag sa ako isig katao sukat mga niadto sa gamay pagkubata hagdon karon. Salamat sa iyong pagpakamatay sa krus. Bayan, bukti sa akong mga sala. O karon, ang akong kinabuhi, imuha na, itulong lang na, diya kanimo, aron imong higpit nga dumalako, gikan karon, ug hangtod sa umaga. Salamat, kahimuon mo ako, sumala sa imong tawag o sa imong plano. Ikan karong naglaman hangtod sa maabot. Ilabi na sa imong pagpalit. Ikaw na karon ang Diyos na magdumala sa akong kinabuhi. Salamat sa imong mundo. Salamat sa imong kaluoy. Salamat sa grasya na madagayaon kayo. Tungod sa imong kamahanan ng ngalan Ginoong Jesus. Amen. Lord, salamat at salamat kayo, Lord. Hindi ka kautugon karon na mahal na ikaw nagatawag nining tulo si Ira, si Arman, at si Dexter Ugan. Dili accident na Ginoo nga nakatagan sila gigayon na madawat kinasing-kasing, madawat kanimo Ginoo nga luwas. Salamat at salamat sa pagsugod nimo magdumana sa ilang kinabuhi ug hangtod sa umaabot, Lord. Ikan karong adlaw ay sa proteksyonan. Ikan karong adlaw magsugod na, Lord, magpatuman Ginoo ang imong mga plano, ang imong tumong Ginoo nga tawag nimo sila nga mahitabo sa ilang kinabuhi. Salamat, Lord, nga mamahimo sila nga asin kahayag ini nga kalibutan. Salamat, Lord, nga mamahimo sila nga panalangin sa ilang pamilya, Ginoo, sa ilang eskwelahan, o sa bisalaan sa kapundok sila, Ginoo, makaadto, Lord, mamahimo sila nga panalangin o kahayag. Dalay ko kagin, Lord, sa walay katapusan, proteksyonin sila, Ginoo, pubiyan sila sa inyong himaya kanunay, Lord, sa adlaw-adlaw nilang pagkinabuhi. Dalay ko kagin, Lord, sa walay katapusan ang mahal. Tulong ko niya kanimo sa inyong higpit nga pagdumala sa inyong kamahalang kamot. Sila Ira, si Arman, si Dexter. Salamat kayo, Ginoo. Dawata ang akong mapapasalamat pagdaing malimay. Inaagis sa ngalan ng Diyos sa Kristo na ang Ginoong maluluwas. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mag-ampot ha. Thank you, Lord, sa inside mo. Kaya mo, Lord, na ibabitin Ginoo, ibahato, nilingdapit na, Lord, nilingurasa, nilingadlawa, O God. Salamat at salamat kaya, Ginoo, Lord, nga dili katuwa may mong kawang Ginoo, nga padayon katong matisok, o magtubo, maglambo, mamunga, mapaambit na mga ito sa uban. Samsa na panayang magiging Kristo. Dalay kong Lord, sulay katapusan naman, imo lamang ang doong kimaya, dawata kini, kinaagi sa kamahanan ng ngalan ng Ginoong Kristo na ang Ginoong maluluwas. Nagtanan ngayon, Amen. Pagpaka na ito ang Ginoo. Hangin ako Pastor GL. Mo assist si Pastor Dennis, si Sir Linda. Nata sa atong breaking of bread.
sa ginulsol sa ilang mga sala. O katong naghigugma o nakikapitay sa ilang silingan o mutinguha sa pagkinabuhi sa bagong kinabuhi, pinaagi kang Jesucristo, ang Ginoo mag-iusa kanato diha sa pagtuo o makikambit ni ining balaan nga mga elemento nga nagsaysay kanato sa pag-anto sa atong manluluwas nga si Ginoong Jesucristo o sa iyang kamatayon dito sa krus para kanatong tanan. Magamputa, Ginoo Amahan, kaming tanan nagkinasing-kasing nga nangalupo yang animuro yan. Walay natako, walay nalilog kanamo Ginoo, kanimo Ginoo. Ikaw ang Diyos nga nakakita sa tanang butang, walay natako, diya kanimo Ginoo. Amo kang hayuon Ginoo, masusihon mo kaming tanan. Iluan ang among kasing-kasing una-una. Aron kami mas labi pa ang may gugma diya kanimo God. O maandam sa pag-ambit ni ining mga balaang elemento sa among balaang panihapon. Pinaagi sa imong anak nga si Ginoong Jesucristo. Amen. Ako pa sa panalangin niyo tungod ini, gipasalamatan ni Ginoong Jesucristo. Dili ba pakikambit nato sa dugo ni Ginoong Jesucristo, inig-inom nato ang inig kopa. O dili ba pakikambit nato sa lawas ni Ginoong Jesucristo, inigkaon nato inig pan nga atong gipigas-pigas. Ginoo amo kalugad nga gihangyo lugad nga imong bendisyonan dining dugo, simbolo sa dugo o sa lawas ni Ginoong Jesucristo nga amo karon giapod-apod o pag-aambitan sa imong tanang katawan, Lord God, nga let it be nga kaming tanan imong katawan mamahimo gid Lord God nga ngayon nga mudawat ni Lord God, makahimo kami Lord God sa pag-surrender diya kanimo Lord God o pagtugyan sa among kagalingon diya kanimo Lord God para sa imong kahimayaan, pinagi sa ngalan sa imong anak na si Ginoong Jesucristo. Amen.
Kay nadawat ko sa Ginoo ang pagtulunan nga akong itudlo kaninyo nga sa gabi ang Ginoo Jesucristo sa siya nabulian ni ko asapan. Ipasalamatan kini sa buhing Dios, ipikas-pikas, ihatag sa iyong mga tinunan o nagingon. Mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako kana kini ninyong tanan. Nasa tamo pa. Human sa panihapon, ikaw ni ang kopa, mingon. Mao kini ang kopa sa bagong kasabutan. May tungod sa akong lugo. Matag inom ninyo nini, buhata, aron paghandong ka na ko, na kini ninyong tanan. Magamputa. Ginoo, salamat kay Lord God sa inay. Gayunan niyong yatag ka na mong tanan, Ginoo. Nga kaming tanan, imurgil kitagaan, gayunan. Nga maambit, Lord God, madawatan. Ang simbolo sa lawas sa dugo ni Ginoong Jesucristo, Lord God, nga mag-ibol ka na, Lord God, to continue to live in your will, by your will, and to your will. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, kiniktaran na mong ginampo. Amen. Among ibalik sa pastoral. I believe we have our birthday celebrant. May I request Pastor Jens to pray for that? May I request everyone katong ka-birthday sa August to come forward para i-pray mo sa atong Praise God. Requesting everyone mag-birthday for this month of August. Happy na birthday.